Ang kwento ay umiikot sa isang batang mag-asawa, Fabiola at Roy, at kanilang munting anak na si Teresa. Kamakailan lang si Teresa ay laging binabangungot tungkol sa malaking aso. Ito dahil may German Shepherd ang mga kapitbahay na hindi gaanong friendly sa kanya. Pagkatapos ng laro ng basketball, nakikipag-usap si Roy sa kapitbahay na si Chava. Gusto nilang mapabuti ang ugnayan ng kanilang pamilya para mas gumanda ang relasyon ng kanilang mga asawa. Sa huli sila ay nagkasundo na mag-dinner ng sabay ng gabing iyon. Dumating si Chava at Anahi sa bahay ng kapitbahay upang imbitahin sila sa hapunan. Fabiola at si Roy ay pumayag sumama, ngunit hindi nila maiwan ang anak mag-isa. Humiling sila sa kapitbahay na ikandado ang aso sandali para makasama si Teresa. Nahi ay pumapayag ng hindi kasiya siya, ngunit hindi niya gusto ang ideya ng pagkukulong ng kanyang aso. Sa gabing iyon habang hapunan, habang nakakandado ang aso, sila'y nag-usap ukol sa trabaho. Natutunan natin sina Chava at Ana nagka-3 baboy mula sa isang breeding farm. Ang kwentong iyon ay mas mainit kaysa nung magkakilala tayo sa Tinder. Nalalaman na pareho silang aktibo sa pagsusulong ng karapatan ng mga hayop. Habang nagpapatuloy ang usapan, biglang nagsimulang mag-ingay ng malakas ang kanilang aso na si Jagger. Si Fabiola, akala niya ay nakakandado ang aso. Sinubukan ni Anahi na ipakilala si Jagger kay Teresa ng tahimik, ngunit muling nagsimulang mangulangot ang aso na nagulat sa maliit na batang babae. Galit si Fabiola sa pagtatalo, kaya kinuha niya ang kanyang anak at umalis ng lugar. Pagbalik sa bahay, ibinubuhos ni Fabiola ang kanyang frustration sa kanyang asawa. Wala silang pagkakapareho ng kaniyang mga kapitbahay. Siya rin ay nababahala na trinato nila ang aso tulad ng isang anak. Kinabukasan, bago pumasok sa paaralan, hindi makita ni Teresa ang paboritong buto-buto. Matapos maghanap sa buong bahay, bigla niyang nakita si Jagger na sumisira nito. Si Teresa nangahas kunin ang kanyang laruan habang ito ay kinuha. Itinaas ang bato, bago niya mahampas ang aso, ito ay humaharap at nakakagat sa kanyang braso. Bago pa lumala ang sitwasyon, dumating si Fabiola na may dalang tuyong gamot at isinpray sa katawan ni Jagger upang takutin siya at umalis. Ang eksena ay lumipat sa ospital. Iniulat ng doktor kay Fabiola at Roy na seryoso ang pinsala ni Teresa at baka mawalan siya ng kakayahan sa kanyang braso. Ang bata ay kailangang magterapiya upang palakasin ang kanyang kakayahang maggalaw. Nang malaman ni Chava at Danahi ang nangyari, bumisita sila sa ospital at dinala ang isang stuffed toy na aso bilang regalo kay Teresa. Gayunpaman, tumanggi silang humingi ng paumanhin sa ginawa ng kanilang aso. Hindi nila maintindihan kung bakit si Teresa ay malapit sa kanilang aso sa una. Si Fabiola ay obviously galit sa mag-asawa kaya tumanggi siyang tanggapin ang stuffed toy at nag-away sila. Nang gabing iyon, tumawag si Roy sa pulisya upang i-report ang insidente, ngunit hindi ito sakop ng kanilang jurisdiksyon, kaya U00270 wala si... Ayaw sumuko, pinanindigan ni Fabiola na gumawa ng hakbang ukol sa aso. Sinasuggest niyang tawagan ng kaibigang si Marcos, isang abogado na may kaugnayan sa lokal na awtoridad. Gusto ni Roy ang ideya, kaya tumawag siya kay Marcos at hiningi ang tulong sa sitwasyon. Ilang araw mamaya, dumating ang mga awtoridad upang kunin si Jagger. Sumisigaw at tumutol siya, iginigiit na pabayaan siya. Sinasabi pa niya na dapat kunin nila ang babae sa halip, sinasabing siya ang may sala. Hindi sila nakikinig sa kanya at pilit inaalis ang aso. Sa puntong ito, ang sitwasyon ay lubusang hindi na nasa kamay ni Roy. Kaibigan nagpa siya na dalhin si Jagger sa isang ilegal na alagang hayop at ipapatay ito sa isang napakasamang paraan. Sa bahay, sina Roy at Fabiola ay nag-uusap tungkol sa nangyari. Nagdududa sila sa kanilang mga aksyon at nagsisimulang magbintangan. Nagsisisi si Roy sa pagkakadawit kay Marcos, iniisip niyang mali ang pagtawag sa kanya. Sa gabi, nawalan ng kuryente ang mag-asawa sa kanilang bahay. Sa kasalukuyan, nagising si Teresa mula sa kanyang pagtulog, sinasabing nakita niya ang aso na nakatingin sa kanya sa bintana buong gabi. Ngunit pinanatagan siya ng kanyang ina na marahil ay panaginip lang iyon at hinihikayat siyang magpahinga. Kinabukasan, nalaman ni Roy at Fabiola na ang pagkawala ng kuryente ay sanhi ng isang taong nagnakaw ng kuryente malapit sa kanilang bahay. Nalaman nila mula sa kapitbahay na nakita si Anahi na nagmamasid sa bakuran noong isang gabi. Nagdesisyon ang mag-asawa na kausapin ng direkta si Chava upang hindi na maulit ito. Sorpresa, kinikilala ni Chava ang pagkakamali ng asawa at humihingi ng paumanhin sa abala. Sinabi rin niya sa kanila na nagpasya silang iwan ng bahay at magsimula ng panibagong buhay sa ibang lugar. Bago umalis, iniwan nila ang stuffed toy na aso sa bahay ng kapitbahay. Sa kasamaan, sinira rin nila lahat ng gulong sa kotse ni Bobby Hollis. Alam kong maganda ang takbo nito. Nung gabi, Roy at Fox, mas nakahihinayang na ang Viola dahil wala nang nakakatakot na kapit. Ngunit si Teresa ay nagigising muli, sinasabing ang aso ay nakatingin sa kanya sa bintana. Ito ay tungkol sa mga magulang at nagpasya silang magsagawa ng investigasyon. Habang tinitingnan nila sa labas, pakiramdam nila may nakatingin sa kanila. Lumabas si Roy upang inspeksyonin ang bakuran, iniwang ligtas sa loob ang asawa at anak. Ngunit nadiskubreng hindi gumagana ang alarma laban sa magnanakaw ni Fabiola. Samantalang, tinanggap ni Roy ang tawag mula kay Marcos, ngunit abala siya upang sumagot. Kinukuha ni Fabiola ang tawag sa kanilang landline phone na sinasagot niya. Sinabi ni Marcos na sinubukan niyang imbestigahan ang kapitbahay at natagpuan ang isang nakababahalang bagay tungkol sa kanila. Nalaman na sina Chava at Anahi ay gumagamit ng mga pekeng pangalan at hindi ito ang unang pagkakataon
Sa hardin, natuklasan ni Roy ang kalahating natapos na sigarilyo at napagtanto niya na ang kanilang mga kapitbahay ay laging nagmamasid. Determined to end the pranks, sinimulan niya ang paghahanap sa mga ito. Sa bahay, si Teresa ay humawak ng stuffed animal na aso at manatiling malapit sa kanyang ina. Sa sandaling ito, napapansin ni Fabiola na bukas ang isa sa mga bintana at nahinalaan niyang maaaring may iba pang tao sa loob, kaya nagsara sila ng pinto sa silid ni Teres para sa kaligtasan. Habang patuloy sa paghahanap sa mga kapitbahay, nagulat siya sa lalaking nakasuot ng maskarang aso. Peter, nandito na ang patrola. Ang lalaki ay sumalakay at bumutas ng tuhod gamit ang matalim na bagay. Samantala, sinusubukan ni Fabiola na aliwin ang kanyang anak nang biglang marinig nila ang pagtuktok sa pinto. Pareho silang nagpasya na hindi ito buksan, ngunit may isang tao mula sa labas ang pumipilit. Isinusuot pala ni Nahi ang isang maskarang asong itim. Nang determinado siyang pigilan ang makakapasok, ginamit ni Fabiola ang lahat ng lakas upang ayusin ang pinto mula sa loob. Inaagrabyado ang palad ni Anahi at matagumpay siyang nalalabas. Ilang minuto pa, may iba pang kumatok sa pinto. Salamat Diyos, ngayong narinig nila ang boses ni Roy. Kahit labis na nangangalitik ang tuhod niya, pinalad siyang makarating sa silid. Ang tatlo sa kanila ay magkasama na sa wakas, ngunit hindi sila makatawag ng tulong. Walang pagpipilian, kailangan nilang lumabas ng kwarto at maghanap ng telepono. Sa kasalukuyang sandali, nakatagpo nila sina Shava at Anahi sa living room, parehong may suot na maskara ng aso. Hinihingi nila ang isang mata sa isang mata, isang buhay sa isa pa. Ibig sabihin gusto nilang patayin si Teresa dahil sa pagpatay ng anak nila. Nang mabahala si Jagger, nanatili si Roy upang pigilin sila habang tumatakbo ang kanyang anak at asawa para humingi ng tulong. Nakapunta sina Fabiola at Teresa sa bahay ng kapitbahay na si Jorge. Gayunpaman, kapag itinunog nila ang kampana, walang nagbubukas ng pinto. Ipinag-utos ni Fabiola sa anak na pumasok sa pinto ng alagang hayop, matapos salakayin ni Chava si Fabiola mula sa likod. Samantala sa loob ng bahay natagpuan ni Teresa si Jorge na nahigot at hindi makagalaw. Ang mga taong PETA ay naglalaro ng 40 chess at ang lahat ng piraso sa board ay baboy at baka at kalokohan. Ibinulid ni Java si Fabiola pabalik sa kanyang bahay at umalis muli upang hulihin si Teresa. Gayunpaman, pagdating niya sa bahay ni Jorge, nakita niyang malaya ang lalaki. Sa pagprotekta sa batang babae, si Jorge, isang lokal na boksingero, madali niyang sinuntok si Chava at iniwan itong sugatan sa lupa. Pagkatapos nito, siya at si Teresa ay subukan tumakas, hindi nila alam na si Anahi ay malapit. Habang sila ay tumatakbo para sa kanilang buhay, bigla siyang lumitaw mula sa likod ng kakahuyan at tinaga ang lalamunan ni Jorge, na agad siyang pumatay sa kanya. Samantalang, isang sugatan na si Chava ay bumalik sa lugar ni Roy at Fabiola. Ipinapahayag niya sa mag-asawang bihag na gagawin niyang magdusa ang kanilang munting anak na si Teresa. Tulad ni Jagger, ipinapakita ni Chava ang isang electrocution machine at dog repellent na gagamitin upang pahirapan si Teresa. Gayunpaman, dinala niya ang batang babae. Gusto ni Chava na magkakatuwaan sa magkasintahan. Roy, mahina dahil sa pagdami ng dugo, humihingi ng iniinom at sigarilyo. Dahil noon ay malapit silang magkaibigan, sumasang-ayon si Chava sa kanyang mga pakiusap. Kumpiyansang kinakalas si Roy at sinusubukang magliyab ng sigarilyo. Walang kaalam-alam siya may plano si Roy pagka siya ay malaya na. Siya agad na kumuha ng lata ng pampatanggal aso at isinpray ito sa mukha ni Chava habang nagsusunog ng apoy. Dahil dito, nasusunog ang mukha ni Java, ngunit nagagalit siya at sinasadyang pinindot ang makina ng pagpelektriko at tinamaan si Roy, na nagtapos sa kanyang buhay. Si Fabiola ay labis na nabahala sa pagkamatay ng kanyang asawa, ngunit wala siyang magawa kundi magluksa sa ngayon. Ngayon siya ay nagtanggal kay Jorge at bumalik sa bahay kasama si Teresa. Nakita niya ang mukha ng kanyang asawa na lubusang nasusunog at si Roy ay ganap ng patay. Lubos itong sumira sa kanya, hindi dahil nasira ang balat ng asawa niya, kundi dahil pumatay siya kay Roy. Gusto niya na makita ni Fabiola at Roy ang masaklap na pagkamatay ni Teresa bago sila patayin. Dinala ni Anahi ang kanyang asawa sa ibang silid upang gamutin ang mga sugat. Habang sila ay wala, ang maliit na babae ay marunong na nakakapagpalaya sa ina. Bago sila makatakas, bumalik si Anahi sa kwarto, ngunit bago siya makapag-react, hinampas ni Fabiola ng bote ang ulo niya. Dahil dito, nahulog si Anahi sa sahig, natusok ang ulo at iniwang walang malay. Bilang aktivista, hindi niya maayos tratuhin ang mga puno. Matapos ang ilang sandali, bumalik si Chava sa living room at natuklasang patay na ang kanyang asawa sa sahig. Nasiraan siya, kumuha ng kutsilyo at nangakong maghiganti para sa kanya. Iniimbestigahan niya ang buong bahay at narating ang ikalawang palapag kung saan nagtatago si Fabiola at Teresa. Nagpupumilit manatiling tago ang dalawa pero binubunyag sila ng tunog ng asong stuff. Sa galit nagsimulang atakihin ni Shava ang mga ito at sumugod si Fabiola ng buong lakas. Sa huli, nakuha niya ang kawit at nasugatan ito sa leeg. Si Java ay wakas na hindi makagalaw habang siya'y bumabangungot sa sakit at unti-unting umuurong pabalik sa sahig. Sinamantala ang pagkakataon, nagmadali sina Fabiola at Teresa lumabas ng kwarto at pumunta sa ibaba. Pumunta sila sa living room kung saan nakahiga ang Nahi sa sahig. Agad kinuha ni Fabiola ang susi ng kotse mula sa bulsa dahil ito ang kanilang tanging paraan ng pagtakas. Matapos sandali, nakarating sa sasakyan ang mag-ina at pumasok.
Ngunit sa sandaling sisimulan na nilang paandarin ang makina, si Fabiola, puspos sa paghihigante. Nagpa siyang tiyakin na si Shava ay talagang patay ng tuluyan. Iniiwan ang anak sa kotse at bumabalik sa bahay muli. Sa susunod na eksena, kinuha ni Fabiola ang golf stick, umakyat sa itaas, at walang tigil binugbog si Chava hanggang mamatay. Nang matupad ang paghihigante, siya ay bumaba upang muling magsama-sama sa anak. Gayunpaman, pagdating sa unang palapag, natuklasan niya na wala na si Nahi doon. Ito ay nakakatakot sa kanya at bigla siyang na-realize na ang kanyang anak ay nasa panganib. Tumakbo si Fabiola palabas upang malaman na masyado ng huli. Nalaman na si Anahe na iniisip na patay ay lamang ay walang malay sa oras na yon. Nang siya'y magising, lumabas siya at inagaw si Teresa. Ang eksena ay lumipat sa istasyon ng pulisya kung saan may investigasyon upang hanapin si Nahi. Ilang larawan at sipin ng dyaryo kaugnay ng mga nakakadiring insidente kamakailan ay nakalakip sa board ng investigasyon. Gayunpaman, hindi matukoy ng mga detective makamit ang positibong resulta. Sa paglipas ng panahon, ang mga araw ay nauuwi sa linggo, ngunit hindi makita ng pulisya si Anahi at ang bata. Nanatili silang nawawala, walang iniwan na bakas. Si Fabiola, na ngayon nag-iisa at walang-wala, lumalapit sa mga awtoridad upang maibalik ang kanyang anak. Sa parehong oras, sa isang hindi pinangalanang lugar, makikita natin si Anahi, na lubos na nagbago ang hitsura. Namumuhay siyang mag-isa sa isang sosyal na bahay. Nakikita natin siya pagdating sa kanyang lugar matapos mamili. Siya ay pumunta sa kusina upang maghanda ng pagkain, tila para sa kanyang aso. Gayunpaman, sa basement upang mag-alok ng pagkain, nakita ang mapanglaw na katotohanan. Nalalaman na ang pagkain ay para kay Teresa na nakakadena sa leeg at mga paa at kamay tulad ng aso sa basement.